taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katulingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Okay, mga pinanggana ko mga kapamilya kay Igsunan, doon na tayo hatagag pagtagad ng pangutana diri karon. Matod pa sa mga pangutana, Pastor, ko naa ka na ni Kristo Jesus, bag-o ka na kay naghatag man siya kanimog pahulay, alang sa tuwang kalag sumala pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 o Mateo kapitulo 11 28 o 29. Sumala kini sa sender na to nga sa last four digit cellphone numbers 9577. Pinangga kong igsoon, salamat kayo sa imong gipamahayag dinhi nga mubo kayo nga usa ka icebreaker sa tanang mga listeners. Nga matod pa niya, kung naa na ta ni Kristo bag-o na tang binuhat. Kay bag-o na tang binuhat, di na ta mobantay sa adlaw Sabado kung adlaw ipapahulay kay si Kristo naman ang maghatag kanatong igpapahulay. So, sumala sa atong kalag, para sa atong kalag. Sumlayahang argumentum mga igala nga atong hatagag pagtagad. Usbon ko, kung naa na ta ni Kristo, bago na tang binuhat, okay, bago naman tang binuhat, diha kang Kristo, si Kristo na maghatag ka na itong pahulay. So, dili na ta mo bantay sa adlaw igpapahulay kung Sabado, kay si Kristo naghatag na ka na itong pahulay, alang sa ato ang kalag. Mga pinangga ko mga kaikso na natong basahon ng iyang bersikulo, sumala pa sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 17, nga matod pa rin, busa ko na ang tao. Ikaduhang Korinto 5:17, usbon ko, busa ko ng tao, anak ng Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daan nga mga butang nagapangagi na tanawa, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Kini nga pagkasulti mga higalag kigsunan, nag-refer kaniso sa katao nga dunay regeneration nga nitabo siyang kinabuhi. Tungod kang Kristo na bago yang kinabuhi, tungod kang Kristo na bago yang binuhatan, tungod kang Kristo, ang iyang daang mga binuhatan nagapangagi na. Og tanawa, usa na siya kabag-ong binuhat, kay ang tanang mga butang nga mga bag-o nahiabot na. So, salamat kayo, pinarangga kong mga igsuon, o ato ning hatagan og pamalandong, og ang Dios maghatag kanato og pagtagad. Now, niya, atong sabton pagayo pinangga kong igsuon. Ang ikaduhang Korinto 5:17 nagsulti, kung anaan na kamo kang Kristo, bag-o na mong binuhat. So, unsa may ibot pasabot nini kung naa na ka kang Kristo, di na ka mabantay adlaw Sabado, adlaw ipapahulay? Sa ako nasabtan mo niyang punto, mo niyang buti pasabot nga kung naa na ang tao kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, di na siya mabantay adlaw Sabado, isip adlaw ipapahulay. Ngano? Kinsa di si Kristo, o sa batasan ni Kristo nga kon manaa ka na kaniya, di na makamabantay Sabado, nga maong adlaw igpapahulay. Sumala pa sa Lucas kapitulo 4, bersikulo 16. Alang sa inyong kasayuran.
Og siya miabot sa Nazaret, din didto siya nagtubo, og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga, sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Dinhi ato nabasa ato nabati mga higalag kaigsunan nga si Kristo di ay iyang nabatasan kada Sabado moadto sa adlaw sa sinaguga kun dapit nga lampuanan. So ang batasan din ni Kristo kada Sabado moadto sinaguga. Kung naa na ka ni Kristo sa to pa posible nga parehas na mog batasan. Kanang mga tao nga dili mo magtamod sa pagkabalaan sa adlaw ipapawlay sama sa pagtamod ni Kristo sa pagkabalaan sa adlaw ipapawlay. Kanang mga tawhana ba ray gaangko na nila nga naa sila kang Kristo. Pero ang tinudanay wala sila kang Kristo kay usbon ko kung naa ka kang Kristo parehas kag batasan ni Kristo. Imposible man po nga magkuyog mo si Kristo nga lahi sa batasan, lahi po kag batasan. Ang batasan ni Kristo sumala pa sa Lucas 4:16, usbon ko, sumala siyang nabatasan, musulod siya sa sinaguga matag adlawng Sabado. Catholic Bible Imprimatur Monsignor Manuel Yap. Kada Sabado yun na ang batasan ni Kristo. Kana pa yung kada Sabado, wa ni absent. Wa ni paltos sa mga higala. Batasan yun ni Kristo kada Sabado, musulod sa sinaguga. Unya kung naa ka kang Kristo, di mubantay po kag Sabado eh. Kung naa ka kang Kristo, bago na kang binuhat, musupak ka sa batasan ni Kristo, dili na pwede. Dili na pwede. Ngano? Ang tanang mga tao nga naa kang Kristo sa mga sa apostoles, sa iyang mga tinunan, iyang requirement para kanila sa pagtawag niya sa mga tao nga manaa kaniya. Mga tao nga iyang giingnan sumunod kamo kanako. Himuon ko kamong mga mangingisda og tao, sumala sa Mateo 4:19. Kung ikaw anaa kang Kristo, mahimong anaa ka kang Kristo, pero ang requirement, sumunod kamo kanako. Nabaday kay record nga si Kristo nagbantay Domingo. Nabaday kay record nga si Kristo kada Domingo mosulod sa simbahan. Og dito siya magwali kada Domingo, wala. Ang record nagkanayon, sumala siya na batasan, Lucas 4:16, kada Sabado, naa siya sa sinaguga. Naa siya sa simbahan. Nan kanag iyang requirement sa mga taong maanaa kaniya, iya mang igiingnan nga sumunod kamo kanako. Kay himuon ko kamong mga mangisda og tao. Sa English pa, come follow me and I will make you. Sa ato pa, kung dili ka ganan mo bantay adlaw Sabado, the requirement is just follow Jesus Christ. Then Jesus Christ will make you fishers of men to follow you. So, kung naa ka kang Kristo, himuon ka ni Kristo nga mga tao nga musunod kaniya. Musunod kang Kristo. Lison na po kayo na mingon ka naa ka kang Kristo pagkahuman wala ka ni sunod kang Kristo. Sa ato pa, kung naa ka kang Kristo, entonces musunod ka kang Kristo. Kaya naama ka kang Kristo. Ang ikaduhang Korinto 5:17, ang tao nga na kang Kristo bago na binuhat. Nganong bago man binuhat, kinisunod siya kang Kristo. Apil ang pagbalaan ni Kristo sa adlawng Sabado, gisunod niya mga higala. Pag-ingon ni Kristo, sumunod kamo kanako. Kinsa na si Kristo nga ato man siyang sundon. Unsa may pagpailan ni Kristo o kinsa siya. Sumusunod ta niya nga unsa usa ka engineer. Musunod ta kaniya isip usa ka negosyante. Musunod ta kaniya bilang unsa. Kinsa siya nga atong sundon. Matod pa ni Kristo sa Marcos 2:28, busa ang anak sa tao. Ginoo kang bisan kinsa na ilalom, bisan pang adlaw nga igpapawlay. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Si Kristo ang Lord of the Sabbath. So, kung musunod ta ni Kristo, we are following the Lord of the Sabbath. And He is our Lord. When our Lord is the Lord of the Sabbath, then who are we? Kung si Kristo mga higala, mao ang Ginoo sa adlawng Sabado, kita kinsa ta? Kitang mga followers ni Kristo, kinsa man pud ta? Ang atong gisunod, mayos Kristo, sunda ko ninyo. Kahimuon ta mo mangista og tao. Sa to pa, tudluan mo ni Kristo kung saan pag-umol og mga tao nga mosunod ninyo. Nga manguha pon mo mga tao nga mo follow ninyo. Pero ang requirement ni Kristo, sunda ko.
Kinsa si Kristo nga atong sundon? Ginoo sa adlawng igpapahulay. Si Kristo ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. So ang atong Dios nga manluluwas, ang atong Kristo nga manluluwas, ang atong Kristo nga Ginoo, Sabadista. Sabadista. Sabbath keeper ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang Ginoo sa adlawng Sabado. Unya kita kung bag-o na ta nga binuhat diha kang Kristo, mosupak na dita sa adlawng ipapahulay. No way. Kung tinuod kang naanak ka kang Kristo, bag-o na kang binuhat. Sa una Domingo yung mga adlawng ipapahulay, karon Sabado na kay bag-o naman kang binuhat. Matur pa ni Kristo sa Juan Kapitulo 15, versikulo 4, kamado na yung mga balaang kasulatan, parihog, sundan ninyo kini kauban kanako. Matud pa ni Kristo, pabilin kamo kanako, og magpabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili magapamunga, gawas kon magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili magapamunga, gawas kon magpabilin kamo kanako. Matud pa ni Ginoong Hesus, abide in me, pabilin kamo kanako. Kung magpabilin kita ni Kristo, anaa kita kang Kristo, bag-o tang binuhat. Kung naa na ta ni Kristo, ngano man, nagbantay na tag Sabado. Sa una, Domingo man ta. Pero naa na ta ni Kristo, magbantay na tag Sabado. Kaya si Kristo, Sabbath keeper. Nagbantay Sabado si Jesus Christ. Wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagbantay Domingo. Mabito na maulaw bitaw ko. Ako na lang maulaw ining mga CFD. Nga magsigig pa si Atab nga kuno si Kristo may nagtukod sa ilang simbahan. Pero dili kabasa nga ang batasan ni Kristo kada Domingo mosulod sa simbahan. Di sila kabasa niya na. Ang Seventh-day Adventist Church nga nagbantay Sabado makabasa nga si Kristo kada Sabado sumala siyang nabatasan mosulod sa simbahan. Pero ang mga CFD nga grabing makapang-aw-aw og maayo nga si Kristo kuno may nagtukod sa ilang simbahan. Dili kabasag bersikulo nga si Kristo nagbantay o nagpahulay o nagtamod sa pagkabalaan sa adlawng Domingo. Wala kay mabasa niya na. Ang imong mabasa, si Kristo nagbantay sa adlawng Sabado. Muna nga, kamong mga naminaw karon magtimbang-timbang na mo. Kaya ang nagpabilin diha ni Kristo, nagapamunga. Ang wala magpabilin diha ni Kristo, wala nagapamunga. O sa may mga bunga, bunga sa malang espiritu. Ang bunga sa malang espiritu, gugma, pakigdait, kalinaw. Kamu na basa rin na. Galacia 5:22, 23. Sa katapusan nag-ingon, walay kasuguan nga kabatok. Walay kasuguan nga kabatok. So, ang bunga di ay, kung magpabiling ta kang Kristo, mamunga ta og walay kasuguan nga kabatok. Sa ito pa mubunga ta og dili musupak sa balaod. Dili musupak sa napulo kasugo. Ang napulo kasugo nag-ingon, remember the Sabbath day, to keep it holy, and 6 days shalt thou labor, and do all thy work. But on the 7th day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it shalt thou not do any work. You, your wife, your son, your daughter, your manservant, your maidservant, even your cattle, even your stranger, within your gates, magpahulay sa adlawng Sabado. Why? Verse 11, kaysa unong kadlaw, gibuhat sa Diyos ang langit ug ang yuta. Apan sa ikapito ni pahulay siya, nagbalaan siya o nagpanalangin siya. So atong masabtan nga ang bunga sa balaang espiritu, kung magpabiling ta diha kang Kristo, mutuman sa napulo kasugo. Lakip ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Mo na brother, mingon ka nga bag-o na tang pagkatao kung magpabiling ta ni Kristo, di na ta mo pahulay sa adlawng Sabado kay bag-o na tang pagkatao. Asa man nimo nga theology nakuha in taon, maluoy ka. Asa ka nagpatudlo na kinsa imong professor ana? Di man na makapasar sa Biblia. Ang Biblia nagsulti nga kung naa ka kang Kristo, damor ka mo bantay adlawng Sabado. Kay batasan ni Kristo nga kada Sabado naa sa sinaguga. So, kung naa ka kang Kristo, mo follow ka kang Kristo. Sundugon nimo si Kristo, mga pinangga ko mga kaigsunan. Nagpadayon si Kristo sa Juan 15. Kamaro na mga balang kasulatan palihog sunda ko ninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 6.
Ang tao nga dili magpabilin kanako igasalibay ra. Oh. Usbon ko, Juan 15:6, ang tao nga dili magpabilin kanako igasalibay siya sama sa sanga og malaya. Ug ang mga sanga pagapamuniton og gigaitsa ngadto sa kalayo og magasunog sila. Ang ilhanan nga wala ka nagpabilin kang Kristo, tungod kay wala na ka nagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang ilhanan nga wala na ka magpabilin kang Kristo, wala na kay connection kang Kristo, kay ang imong gibantayan nga adlaw igpapahulay Domingo na. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 20. Labot po sab gihatag ko kaninyo ang ako mga adlaw ipapawlay aron pagabantayan o pagabalaanon ninyo kini aron mailhan kamo. Mahimo kining timaan taliwala kaninyo kanako nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kaninyo. Ako mao ang Dios nga Ginoo. So, ang ilhanan diay nga dunay kay connection sa Dios. Ang ilhanan nga dunay kay connection kang Kristo kun magbantay kag adlaw igpapawlay. Nawala ang ilhanan eh. Nawala ang ilhanan. Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:20, ang ilhanan mao ang pagbantay o pagbalaan sa adlaw igpapawlay. Mao nay ti mailhan nga ikaw konektado ka kang Kristo. Beka mong mga naminaw karon nga dili mo bantay adlaw Sabado, unsay inyong ebidensya nga connected mo ni Kristo? Klaro man kayo nga ang ilhanan, ang timailhan nga kamo nagabantay sa adlaw igpapawlay. So mao nay timailhan. Mao na ilhanan mga pinangga kong kaigsunan. And that's very clear in the Bible. Okay? Ano mo to? Basahon yun na itong Ezekiel kapitulo. Okay. Asa naman Ezekiel? Dara. Ezekiel kapitulo 20. Okay? Niya na yun. Kapitulo 20, versikulo 12. Labot pa usab, gihatag ko kaninyo ang akong, okay, asa na to? Labot pa usab, gihatag ko kanilang akong mga adlaw igpapulay aron, unsay tuyo, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila, aron sila makailang ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Sa 20, og balaan ang akong adlaw igpapahulay, og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. So unsa na ilhanan nga ikaw dunay connection sa Dios? Ang ilhanan kay nagbantay ka sa adlaw igpapahulay. Very simple. So kamo nga naminaw karon, o sa inyong ilhanan po diya, nga doon na mo'y connection kang Kristo. Ingon si Kristo, ang magpabilin ka na ako, magapamungag daghan. Sayon raman pag-angkon nga nagpabilin mo kang Kristo. Sayon raman pag-angkon nga naamo, konektado mo ni Kristo. Sayon rin yun na kayo. Ang problema din ang pagpruiba nga konektado mo ni Kristo, mao ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Buot ipasabot, pariha mo ni Kristo og batasan. Kay si Kristo iyang batasan kada Sabado naa sa sinaguga. Kada Sabado musulod sa sinaguga, sumala siyang nabatasan. Karon ang pangutana karon. Usa may prueba nimo nga konektado ka ni Kristo? Di ba? Usa prueba nimo nga kanang batay mong anak. Ipa-DNA test man nimo. Di ba kanang DNA mo man nag-describe sa batasan sa tao? Kanang DNA mo na mo describe, mo na mo determine nga parehas mo batasan og sa imong amahan. Mo na mo determine nga parehas mo behavior, parehas mo discernment, parehas mo attitude, parehas mo og trait. So mo na ilhanan, mo na mo determine ang DNA. Karon kon ipa-DNA mo kang Kristo, kon doon na ba mo ilabot ni Kristo? Ang DNA test nagsulti kung nagbantay mo sa adlaw ipapawlay, para sa batasan ni Kristo eh. Pero kung inyong gibantayan Domingo, di mo parehas batasan ni Kristo. So, entonces, dili mo anak ni Kristo. Sorry to tell you that. Muna klaro-klaro mga pinangga kong kaigsunan.
So wala mahitabo nga nagpabilin ka kang Kristo. Tanawa si San Pablo. Ang mga apostoles o si San Pablo mismo. Paminawa ha? O si sulti San Pablo. Sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 1. Magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako, nagmaawaton kang Kristo. Unsa daw? Ingon San Pablo, follow me as I follow Christ. So sa ato pa, kung musunod ka kang San Pablo, dili ka masaag. Kay si San Pablo nagsunod siya kang Kristo. Kung musunod mo kanako, di po mo masaag. Kaya ako nagsunod po ko kang Kristo. Ang problema da kung musunod mo sa inyong mga pari, musunod mo sa inyong mga pastor, nga nagwaling wa nay napulo kasugo, wa nay adlaw igpapahulay, may labot pa ka mo kang Kristo. Napaka mo'y koneksyon kang Kristo, wala na. Kaya nga naman, ang inyong pastor, ang inyong pari, lahi og batasan. Dili parihag batasan ni Kristo, nga kada Sabado, musulod og sinaguga. Whereas kung si San Pablo ang imong sundon, imong San Pablo, sunda ko ninyo. Garantisado ko nga nagsunod ko kang Kristo. Sa to pa, ang ebidensya ni San Pablo, nga takos yang pagasundon, tungod kay nagsunod siya kang Kristo. O sa may ebidensya ni San Pablo, nga nagsunod siya kang Kristo, atong basahon, mga pinangga kong kaigsunan. Unsay ebidensya nga si San Pablo tinud-anay yung gasunod kang Kristo. Kaya man siya nga sunda ko ninyo. Maingon nga ako nagsunod kang Kristo. So unsay prueba ni San Pablo nga nagsunod siya kang Kristo? Buhat Kapitulo 13, 14. Kamuron ni mga Biblia di ablihin ninyo. Buhat Kapitulo 13, versikulo 14. Nagkanayon. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og niabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia, og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinaguga og naglingkod. Si San Pablo giyang mga kauban ng mga tinunan, nagbaktas sila. Naabot sila sa Perge, naabot sila sa kayutaan sa Pisidia. Pagkaadlaw ang igpapahulay, nangita sila simbahan. Nisulod sila dito og nang lingkod. Di ba? Now, adto ta sa 17, Kapitulo 17, chapter 17, verses 2 and 3, English Bible. Okay? English Bible na po. Nagka na yun. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach to you is Christ. Okay? Verse 2, balikta. And Paul, as his manner was. Usa may manner? Di ba batasan? So congratulations. Kung nagsunod mo ni San Pablo, si San Pablo o si Kristo parehas og manner. Kada Sabado, musunod sa sinaguga. Pero pastor, nagkig-reason out man ni siya. Nagkig-discuss man ni siya. So di ni sila kauban pag-sure ka diha. Ang ilang gidibatihan, ang ilang gidiskussan, dili mahitungod sa adlaw igpapahulay. Ang ilang gidiskussan, mahitungod kang Kristo og tinuod bang manluluwas o dili. Sa ato pa, nisulod si San Pablo sa simbahan sa mga Hudiyo, dili aron koreksyonan nga Domingo na ang ilang adlaw igpapahulay. Nisulod si San Pablo sa simbahan sa mga Hudiyo, dili aron tuduan sila nga wala nay adlaw igpapahulay. Wala nay Sabado, Domingo na. Dili na may purpose ni San Pablo. Ang iyang purpose, sumala sa iyang nabatasan. Galing lang kay pag-abot niya dito, wala magtuo ang mga tao kang Kristo nga personal nga manluluwas. Sumoy lang gidiskasan o kinsa si Ginoong Hesus. Manay klarong pag-istorya. Okay. Now, Pastor, bag-o nang binuhat ang tao. Kung naa na ni Kristo, yes, I agree with you. Kung naa ka na ni Kristo,
bag-o na kang binuhat. Dili na kadaan nga binuhat, brand new person ka na. Kay matod pa, ang bag-ong binuhat nga tao nga naa kang Kristo, ang iyang mga karaan ng labay na. Sumala si 2 Korinto 5:17. Og ang mga bag-ong butang sa iyang kinabuhi nagapangabot na. So sa ato pa, kung naa na ka ni Kristo, always bag-ong mga butang ang magapangabot kanimo hangtod sa pagbalik ni Kristo, hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Doon na pa'y mga bag-ong butang ang mga abot diha kanimo kung naa ka na kang Kristo. Kung naa na ka ni Kristo, kanimo kinabuhi, bag-o na na, kabahin na sa kinabuhi, nga bag-o dito sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Sa ato pa, kung naa ka kang Kristo, bisag naa pa kaning kalibutana, magkinabuhi na ka o kinaiya, kinabuhi nga angayan sa gingharian sa mga langit, kay maunay kinabuhi nga bag-o diha kang Kristo. Di ba tinuod? Yes, man labing tinuod. Sa una kalibutanon pata, yutanon pata, lawasnon pata, maibugon, bakakon, kawatan, no? Kaniya to, wala tayo Diyos. Pero sukar nga nata kang Kristo, nabag-o na ta. Doon na tayo Diyos. Nabag-o na ta, doon na tayo giilang nga Diyos. So sa atong pagkabag-o, tuloy-tuloy na ni nga pagkabag-o. Ang ania ka nato. Di na ta mubalik sa karaan nato nga mga bisyo. Kaya nga naman, bag-o na ta diha kang Kristo Jesus. Tanaw na to, kameron ni mga balaang kasulatan. Efeso Kapitulo 2. Be? Tanaw na to sa Efeso Kapitulo 2. Unsay nakasulat sa Efeso Kapitulo 2. Versikulo 11. Busa hinumdumi ninyo. Okay? Busa hinumdumi ninyo. Nga niadtong panahon na kamong mga hintel sa lawas nga gipanganlan nga mga walay circumcision, niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may mga circumcision, sa unod pinaagi sa mga kamot. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, og mga dumuluong kamo sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios. Og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman, og usab mga walay Dios. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto na hilayo, karon gikapakahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha og miguba sa nagulang nga bungbong sa pagbinatukay. Kining mga Hudiyo ug mga Hintil kaniadto, nana sila'y pagbinatukay, nana sila'y personal nga away, dili magkasinabot, dili magkaduol ang mga Hintil ug ang mga Hudiyo. Okay? Now, karon kaniadto ang mga Hintil walay Dios. So kitang mga Hintil, mga kaigsunan, kaniadto wala tay Dios. Pero karon naa na tay Dios. Gipaduol na ta diha kang Kristo. Ngadto sa mga Israelitas, kaniadto dunay pagbinatukay, karon wala na. So sa ato pa, bag-o na tang kinabuhi diha kang Kristo, kay naa na ta kang Ginoong Hesus, ug si Kristo Hudiyo. Si Kristo dili Hintil. So wala na nagbabag ka na to nga to kang Kristo, kay nagpakamatay na si Kristo sa krus. Bisan pag Hintil ta, napaduol na ta kang Kristo nga mao ang usa ka Hudiyo. Nagpakatao bilang Hudiyo. Napaduol na ta nga to kang Kristo bilang usa ka Sabbath keeper. Kaniadto di ta mobantay adlaw ipapawlay, pero karon nga naduol na ta kang Kristo, mubantay na tag adlawng Sabado. Kaya nga naman, si Kristo mismo nagbantay og adlawng Sabado. Kung bag-o na kang binuhat, bag-o na kang pagkatao,
bag-o na ka diha kang Kristo tanan. Bag-o na gyud ka nga pagkatao. Lakip nang umalabot nga pagkabag-o sa imong kinabuhi. Naay bersikulo nga tagtag na kaayo. Kining John 3:16. Kay higugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron dibisan kinsa nga motuo mosalig kaniya dili malaglag apan makabaton hinuon og kinabuhing walay katapusan. So kanusa ang tao makabaton og kinabuhing walay katapusan? Inig tuo ni Kristo. Sa pagdawat nimo ni Kristo personal manluluwas, bag-o na ka nga pagkatao. Kay bag-o na ka nga pagkatao, ang imong kinabuhi bag-o na pod. Kay bag-o naman imong kinabuhi, kabahin na kas kinabuhing walay katapusan. So sa ato pa, magkinabuhi na ka sa kabag-o, haom sa kinaiya sa langitnong kabaguhan. Di na kayo tanon o kinaiya. Ang imong kinaiya dili na kalibutanon, magkinabuhi na tang langitnon. Kaya nga naman, naa na ta kang Kristo, na bag-o na ta nga kinabuhi diha kang Kristo. So di na ta magkinabuhi yutanon, di na ta magkinabuhi kalibutanon, magkinabuhi na ta kinabuhing langitnon. Kinabuhi, preparasyon sa umalabot nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kung magpreparar ta sa atong kinabuhi, haom sa kinabuhi, sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, magbantay na tag Domingo. Kung magpractice na ta sa atong kinabuhi diri karon, kay naa na ta ni Kristo, pangandam sa kinabuhi og madamlag sa bagong langit ug sa bagong yuta, magbantay na tag Domingo, di na ta mobantay sa Sabado? Mali. Nganong mali man? Si manalag na Isaiah 66:23 nagsulti dinhi og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang. Okay, sugdo na to manghigala sa 22. I'm sorry. Okay? If you're following with me, sunda ko ninyo. Sugdo na to sa 22. Isaiah 66:22. Okay, niya. Matod pa sa versikulo 22, kay ingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong ayuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magapabilin ang iyang kaliwatan ug ang iyang ngalan. O you see that? Nabati ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, nga sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, tungod kay ang bag-ong langit ug bag-ong yuta iyahaman sa Dios, ang kaliwatan sa Dios, ang katawhan sa Dios magapabilin. Gusto man akong basa. Kay ingon man ang bag-ong nga mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan og mga ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova. O di ba klaro kayo no? Nga dito sa bagong langit, sa bagong yuta, ang tanang katawhan mga gihapon sa atubangan sa Dios aron manimba matag adlawng igpapahulay. Unsaon na nimo karon diha? Beka mo daw. Unsaon man ninyo karon din nga klaro man na kayo nga dito sa bagong langit, sa bagong yuta, ang atong adlawng igpapahulay. Sabado man, dili man Domingo. Bago na magkata nga pagkatao. Kung nata ni Kristo, bago na magkata. Yes. Tungod kay bago na diha kang Kristo, mulapas na tag Sabado? Bago na diha kang Kristo, magbantay na tag Domingo? No. Kay kini kabaguhan na to diha kang Kristo. Preparasyon kini sa kabaguhan ug madamlag sabay sa kinabuhi dito sa bagong langit ug sa bagong yuta nga gipreparar ni Kristo kanimo kanako nga dito ta magkinabuhi kauban kang Kristo hangtod sa kangturan ug dito dapita magbantay ta sa adlawng igpapahulay. Sa bagong langit ug sa bagong yuta, it's very clear. Sabado ang adlawng igpapahulay, dili Domingo.
pag-abot sa langit, naanad kag Domingo dire, pag-abot sa langit, magkigdebate na pug ka. Apil ang Ginoo imong debatihon kay Sabado gyud, kay Domingo gyud, dili Sabado. Base dito sa bagong langit ug sa bagong yuta, hagito ni mga manulunda, debate ta. Pamatudan ako nga Domingo na adlaw ipapawlay, pastilan. Katawan ra ka sa mga manulunda. Hagito nimo si Kristo, dali debate ta. Pamatudan ako nga si Kristo may nagtukod sa simbahang Katoliko. Unya si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko, Domingista. Nagbantay Domingo, isip adlaw igpapawlay. Nakatawan lang po ka ni Kristo na dito sa langit. Mingon na si Kristo daw ako mapamalandong nga lahi man nga Kristo imong gimin nga nagtukod sa simbahang Katoliko. Di man to ako. Kaya ako pa to nagbantay ng tamong Sabado. Domingo man inyo adlaw ipapawlay, so dito ako eh. Di ba? Kana ako lang ng imagination. Posibleng ingon-ingon ni ana ang mahitabo. Okay. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, ato na pamalandungon pagayo karon. Aninawon ta na pagayo. Kining Mateo 11:28, 29 ug 30 imong gigamit nga si Kristo maghatag og kapahulayan. Oo, tinuod na. Maghatag sa kapahulayan atong basahon. Mateo 11:28, 29, 30. O mari kanako kamong tanan nga nabudlayan og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo nga akong mga yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Sa ihatang ni Kristo kapahulayan. So unsa nga kapahulayan? Sabado, Domingo. Unsa nga kapahulayan? Nga matod pa ni Kristo, the Son of God or the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Ang iyang gipromise din nga kapahulayan dili Sabbath. Anapausin ang iyang gisaad mga higala. Dili Sabato. Sa ato pa dili ni sa reperado sa adlaw igpapahulay. Pero wala ko mag-ingon nga si Kristo dili manghatag ni adlaw ipapahulay. Siya ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. We have to follow him. Pero ang gisaad ni Kristo is anapausin. Anapausin meaning to say rest of the soul. Kapahulayan sa kalag mo ni anapausin. Ang opposite sa anapausin is katapausin. Katapausin. Anabayno or katabayno. Ang katapausin, physically sitting down. Physical gyud nga mo pahulay. Kaya nga naman, gikapoy. Maunay gitawag og katabayno or katapausin. Ang anapausin, ni pahulay dili tungod kay gikapoy. Ni pahulay tungod kay nalipay nga doon na siya atimanon, na siya trabahuan, na siya buhaton nga ikalipay niya. Sama pananglitan, bisan pa sa unsa kabugat sa imong mga lulan, tungod kang Kristo, happy gihapon kang mag-alagad kang Kristo. Ngano man, gaan ang imuhang pamati, dili bugat. Manigingon ni Kristo ang akong lulan, dili bugat, gaan. Gaan mga kaigsunan. Pati ang pagbantay sa napulo ka sugo, di na ka mabugatan, gaanan na ka. Basta naa ka kang Kristo, di na ka bugatan sa pagbantay sa napulo ka sugo. Nga naman, gaan. Kay himuon ni Kristong gaan ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Gaan ang pagbantay sa napulo ka sugo. Bantay, basahon na to. Versikulo 3. Okay? Sugdo na to sa 2 ug 3. Sa 1 Juan, Kapitulo 3, Kapitulo 5, 2 ug 3. Niya nagkanayon. Atong basahon. Og atong maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi nini kung maghigugma kita sa Dios og magatuman sa iyang mga sugo. So ang ilhanan nga nahigugma ta sa itong isikataw
kung magtuman ta, kung higugma ta sa Dios, og magtuman ta sa napulo kasugo. 3. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo og ang iyang mga sugo dili mabugat. Kaklaro ana. Kung lulan para kaninyo ang pagbantay sa napulo kasugo, lakip ng adlaw igpapawlay, duol mo kang Kristo. Duol mo kang Kristo ug didto mo magpatabang. Ginoo, bugatan man ko sa napulo kasugo, labi na gyud sa pagbantay sa adlaw igpapawlay, tabangi ko. Ayaw mo sige pangatarungan nga giwala na wagtang na gibag-o na. Ayaw mo sige pangatarungan ana kay di na mao. Surrender ta nga to kang Kristo. Muduol ta kang Kristo. Atong isumbong kaniya nga Ginoo, di na ko kayang pagbantay sa anong Sabado. Pero gusto kong musunod kanimo, isip Ginoo sa adlawng Sabado. Then the Lord will help you. Ang iyang lulan dili bugat. Lakip na ang pagbantay sa napulo kasugo, dili bugat gaan. So ikaw nga naminaw karon, kung lisuran ka sa pagbantay sa napulo kasugo, lisuran ka pagbantay sa adlaw papawlay, duol kang Kristo kay tabangan ka kaniya, tagaan kaniya kapahulayan si mong kalag, og ang iyang lulan dili bugat gaan. Ang imong lulan bugat, ihatag nimo na kang Kristo. Ang lulan ni Kristo gaan, ihatag kanimo. Og matod pa ni Apostoles Juan, ang pagbantay sa kasuguan dili bugat basta anaa ka kang Kristo. Mao nay bintaha basta anaa ka kang Kristo, dili bugat para kanimo ang pagbantay sa adlawng igpapawlay. So mga pinangga kong kaigsunan, pamalandungan ninyo na pagayo. Nganong gibugatan mo sa pagbantay sa adlawng Sabado? Kay wala mo mahigugma ni Kristo. Nganong gibugatan mo sa pagtuman sa napulo kasugo? Kay wala mo mahigugma ni Kristo. Nganong di man mo ganahan mo tuman? Kay wala mo makonekted ni Kristo. Pero kung na-connected lang unta ka ni Kristo, kung nagpabilin lang unta ka diha kang Kristo, naghigugma unta ka diha kang Kristo, niduol unta ka diha kang Kristo, dili bugat ang pagbantay sa napulo kasugo. Lakip na ang pagtuman sa adlawng igpapawlay. Mahigalag kaigsunan, kaming mga alagad ninyong mga kaigsunang Adventista, malipayon mi mo imbitar kaninyo. Pangitaa ang pinakaduol nga Seventh-day Adventist Church, dito mo magpasakop or magpa-Bible study. You learn more about what I'm talking here on the radio. Dito mo magpakisayo dugdugang. O dito mo mangutana, magpa-Bible study mo. Kung nasabtan ninyong kamatuoran, kaya ako mag-aampo nga masabtan ninyong kamatuoran, dawata dayon ninyo si Kristo, ayaw mo paglangay. Dawata ninyo si Kristo o dawata ang santos nga bautismo. Kaya gusto ko nga ikaw ako, bisag di pa ta magkita, magkuyog tang tanan sa bagong langit sa bagong yuta. Dito sa bagong langit sa bagong yuta, maglinamanuhay tang tanan. Maghimamatay ta. Magpasalamat ko ninyo nga nagminaw mo sa itong program o dako kang kalipay nako kana. Nga ikaw nga naminaw karon, akong ikauban sa bagong langit o sa bagong yuta o sabay na ta dito magbantay sa adlaw igpapawlay. Nga diin ang pagbantay sa adlaw igpapawlay, sugdan na tong daan, dinhi pa lang niining kalibutan na. Higala, wala yung tayo oras. Salamat na lang kay kaninyong tanan sa atong mga sponsors, mga donors, tanan na to nga mga kapamilya o tanan na to nga mga listeners, sa tanan na to nga mga nagapadala sila mga donasyon. Salamat kay kaninyong tanan. Ang inyong mga donasyon, mga pinangga kong mga kaigsunan, palihog, no, malipayon tang mudawat niya na. Sa gusto lang mo padala, palihog ipadala ninyo sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Okay? Usbon ko 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Pwede po didirekta ninyo kang Mrs. Marites Amimita. Doon na siya cell number, pwede ninyo siyang tawagan, pwede ninyo siyang i-text. Sister Marites Amimita, 0965-429-6761. 0965-429-6761. So, mao na ang ato ang
amo na to ang matawagan. Ipadala ninyo pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lolier o Cebuana Lolier. Pwede pong i-Gcash ninyo. Pangutan na lang si Mrs. Amimita o sa iyang Gcash number. Ay mo kalimot ninyo mga suporta na galabas kanila o ikaw nagasuporta. Kaya ikaw tinuod nga kapamilya. Higalag ba pinangga kung mga kaiksunan, salamat po kayo sa tanang nagagamit, mga farmers na nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. Thank you so much kaninyong tanan. O ang tanan po nga pasyente nga nagatumar sa Tyresol Herbal Capsule o sa Renal Boost Herbal Capsule. Salamat kay kaninyong tanan. Ang Dios magadugang pa sa panalangin, sa kayuhan sa panglawas, sa matago sa kaninyo. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, karong Sabado, tinita magkita sa Mainit na Bunturan Gym. Okay? Mainit Gym na Bunturan, Davao de Oro. Alang sa tuang fellowship sa tanan, no? Fellowship ni sa tanan sa tulo ka zona. Tri-fellowship, tri-zone fellowship kini. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Tulo ka zona mag-fellowship karong Sabado dinhi sa Mainit Gym na Bunturan, Davao de Oro. Okay? See you here mga kapamilya. Ang tunay na magkapamilya, walang iwanan. Kung bahalag di mo sakop sa zona 1, 2, 3, pero dool ra mo din sa Mainit, apel mo mga igsoon. No? Hold dita, mag-uban diri, maglamano, simbag, mag-usa tag simba, o niya, magsaog pangaon. So maglipay ta kauban sa atong Ginoo nining mga panahon na. Okay, God bless you and more power to you. Wala naman kita'y oras, ang ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Na may itong great provider, ako sabi niyong kapamilya, o nahimong ulipong sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo, samtang ang tao. Muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ariya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.